let us tag our friends and families to hear the Word of God. Amen. Amen. At bago po tayo magsimula, let us start with a prayer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Father in heaven, truly, O God, Ikaw ang karapat dapat naming purihin, O Diyos. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa maghapong nagdaan, Panginoon, that we are always victorious, Panginoon. Dahil sa mga salita mo, Panginoon, kami ay patuloy na nagkakaroon ng kalakasan, kagalakan, kapayapaan. And Lord, maraming salamat sa pag-comfort mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, for correction, Panginoon, na nang may pagmamahal, Panginoon. And truly, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, Ikaw ang magbukas ng aming puso't isipan, Panginoon. Ikaw ang mag-reveal, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, na upang sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw ang malakaran namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang magtutuwid sa amin at magiging gabay namin, Panginoon, ang siyang ilaw sa aming mga landas. Maraming salamat, Panginoon, and to you alone all the highest glory, honor, and praises in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. At ngayon pong gabing ito, hapon na ito, amen, ang atin pong topic is, we live above the rudiments of this world. Let us read Colossians 2:20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world, are ye subject to ordinances? Amen. Praise the Lord. Sabi po dito sa ating ROR, being born again, you are not of this world. You are from above. Amen. Sino po dito ang talagang nagagalak na siya ay anak ng Diyos? Amen. And kung ikaw ay nagagalak, sabihin mo sa sarili mo, you are from above. Amen. Hindi na po tayo dito sa mundo dahil tayo ay pag-aari na ng Panginoon at tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen. Sabi nga po sa Colossians 3:1-2, puts it very clearly. It says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. Amen. Bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, nais ng Diyos na hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundo. Amen. And when it says, pag sinabi pong rudiments, ibig sabihin po, nabasa ko po sa Google, ang ibig sabihin po is principles or essentials or foundation. Amen. So, ganun po pala yun, no? Parang iyon yung nagiging pundasyon ng buhay natin. So, dapat bilang mga Kristiyano, pinipili po natin kung ano yung pundasyon na itatayo natin sa buhay natin. At ang nais ng Lord ay yung patungo sa kalangitan, yung kung ano yung kingdom ng Lord, dun tayo magfo-focus or dun tayo magbi-build ng ating foundation. So, kaya pinapaalala po sa atin ng Lord that we are living here sa mundong ito not to follow the ways of the earth or the ways of the world, but to follow ang salita ng Lord. Amen. So sabi po, why does God want you to set your affection on things above and not things in the earth? Amen. It's because your life is from above, and therefore the things of the earth shouldn't affect you. Notice again what the theme scripture says, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world are ye subject to ordinances? Amen. So kaya ayaw po pala tayo ng Lord na na nakikiayon sa takbo ng mundong ito kasi alam ng Diyos kung ano yung papatunguhan natin. And sabi nga po dito
nang tayo ay nagkasala, ang dati nating pagkatao ay namatay na. Kaya tayo ay muling nabuhay kasama si Kristo. So, ibig sabihin po, yung muling pagkabuhay nating yun, hindi po para umayon sa takbo ng mundo, kundi lumakad kasama si Kristo. Dahil alam po natin na sa lahat ng ginagawa natin, kung palaging nakaayon kay Lord, tayo ay palaging sasamahan ng Lord. Amen? Amen? You live in and from heaven. Amen? Agree po ba ang lahat? That we are living in and from heaven. Hindi na po dito sa mundong ito. So therefore, set your focus on things that are pertinent to the heavenly realm to which you belong. Exercise dominion over the rudiments of this world. The Bible says you've been made alive together with Christ, raised together, and made to sit together with Him in heavenly places. Sabi po yan sa Ephesians chapter 2 verses 5 to 6. So, sabi po no, set your focus on things that are pertinent to heavenly realm. Pag po sinabing pertinent, ibig sabihin yung nag-fit sa heavenly realm. So, kung tayo po noon ay matigas ang ulo o pasaway, ngayon po hindi na po kasi po tayo po ay ang ginagawa na po natin or ang focus po natin is ang karapat-dapat para sa kingdom ng Lord. Amen. Sabi nga din po, diba, sabi, exercise dominion over the rudiments of this world. Huwag nating hayaan na nadodominate tayo ng mundong ito, kundi tayo ang magiging example ng mundong ito at tayo ang magdodominate sa kanila, hindi tayo ang madadominate. Amen? Amen. At sabi pa po, you live in Christ environment where life is totally different. Everything is glorious. Amen. You have absolute mastery over circumstances, over the elements of this world. Amen. Ang sarap po ng encouragement ni Pastor Chris. Kasi bilang tayo na nabubuhay dito, may master na natin kung paano natin lalakaran yung bawat araw. Kung minsan napapagalitan tayo sa office or minsan napapagalitan tayo ng magulang natin, master na natin yan, hindi na tayo lalaban kasi alam natin kung paanong laban ang gagawin natin. Kundi tayo ay susunod sa mga salita ng Lord. Amen? Hindi na tayo yung sasagot pa, kundi tayo ay magpapakumbaba at susundin yung salita ng Lord. Amen? Sabi po, there's no failure. Amen? Weakness, defeat, sickness, disease, poverty, or any of the negativities of life. Amen? Ang sarap po. I encourage everyone po, let's declare this, sabay-sabay po tayo. Sabihin natin, there's no failure, weakness, defeat, sickness, disease, poverty, or any of the negativities of life. Amen. This is the understanding that the Spirit wants you to have as communicated in our opening verse. Hallelujah. Amen. Napakasarap po ng encouragement ng ating Lord na habang tayong nabubuhay dito sa mundong ito, hindi na tayo nadi-defeat, hindi na tayo talunan. Tayo ay always victorious kay Lord. Tayo ay namumuhay ng may katuwiran, namumuhay ng may kagalakan, may kasiglahan, kalusugan, kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen. At nakakatuwa lang po na kung mapapansin po ninyo yung ating Bible reading is nag-aakma siya sa ating devotion everyday. At
nais ko lang pong i-share yung nabasa ko kanina sa ating Bible reading. Sa Deuteronomy chapter 11, verse 13. Sa Tagalog ko po babasahin. Nakasulat po dito, kaya kung lagi lang ninyong susundin ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran nyo ng buong puso't kaluluwa. Amen. Napakasarap po. Ganun po yung gusto ni Lord na kung babasahin po natin yung Deuteronomy chapter 11, nakalagay po doon kung ano po yung mga blessings na ibibigay sa atin ni Lord na pagdating po natin sa pagdating po ng mga Israelites doon sa ipinangakong lugar ng Lord para sa kanila, doon hindi na nila kailangang mahirapan para magkaroon ng kakainin sa bawat araw. Pero napakabuti ng Lord na ang gusto ng Lord, hindi lang tayo susunod dahil sa mga blessings na nare-receive natin, kundi mamahalin natin ng tunay si Lord dahil siya ang tunay na Diyos sa buhay natin. And gusto ni Lord na ma-experience natin siya every day of our lives. At iyon ang napakasarap na malaman ng bawat Kristiyano habang namumuhay kasama si Lord. Amen. At let us proceed sa atin pong prayer and let us declare this prayer. Dear Heavenly Father, I thank you for making me a citizen of heaven, living by heavenly principles. I live in the Christ environment, where all I have and experience are glory, righteousness, life and immortality, joy, health, peace, prosperity, and abundance. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Panginoon. And for our further study, let us read po ang Philippians 3 verses 20 to 21 and Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Para naman po sa mga nagbabasa ng Bible for their 1-year Bible reading plan, you can look up to Luke chapter 2 verses 1 to 20 and Deuteronomy chapter 11 and 12. At para naman po sa mga nagbabasa po ng 2-year Bible reading plan, you can reference to Acts chapter 28 verses 21 to 31 and Psalms chapter 83 to 84. Amen. Purihin po ang Panginoon. And I just want to take this opportunity to thank Pastor Chris Oyakilome for the Rhapsody of Realities. Thank you for sharing your revelations that you have received from the Holy Spirit. And thank you din po sa lahat ng aming viewers sa Facebook Live. See you tomorrow po at 6 a.m. for our devotion and 6 p.m. for day 19. God bless po!